Naramdaman mo na bang parang walang laman ka kahit nananalangin ka na para bang malayo at hindi maabot ang Diyos? Mas karaniwan ang pakiramdam na iyan kaysa sa iniisip mo. Mula pa nung simula ng sangkatauhan, mayroong isang pagnanasa sa puso ng tao. Ang pagnanais na makita ang Diyos, maramdaman ng totoo ang kanyang presensya. Sinasabi ng Biblia na siya ay nananahan sa hindi malapitan na liwanag, isang bagay na napakamakapangyarihan na tila imposibleng abutin. At doon mismo nagmumula ang sakit ng marami. Manalangin, dumaing, at gayon pa man maramdaman na hindi makalapit. Ngunit ang gutom na iyon, ang pananabik na iyon para sa kanyang presensya ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalinaw na tanda na nilikha ka upang mapalapit sa kanya. Si Moises ay nakakita na ng mga himala. Nakausap na niya ang Diyos sa nagliliyab na palumpong. Nakita ang dagat na nahati at nasaksihan ng mana na bumababa mula sa langit. Ngunit hindi iyon naging sapat. Nais pa niya ng higit. Nais niyang makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sa isang matapang na hakbang, nagbigay siya ng isang kahilingan na ikinatatakot banggitin ng marami, "Ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian." At ang tugon ng Diyos ay nakakagulat. "Hindi mo maaaring makita ang aking mukha at mabuhay, ngunit ipapakita ko sa iyo ang isang sulyap ng aking likuran." Dito natin natutunan ang isang masakit ngunit nagpapalaya na katotohanan. Gaano man natin hangarin na makita ang Diyos ng lubusan, hindi kayang tiisin ng ating kahinaan ang kabuuan ng kanyang presensya. Ngunit gayon paman, laging nagbibigay siya ng higit sa mga patuloy na naghahanap. Hindi umalis si Moises na walang laman. Umalis siyang may tatak. Pagkatapos ng engkwentrong iyon, ang kanyang mukha ay nagliliwanag ng napakatindi kaya't hindi siya matingnan ng direkta ng mga tao. Ito ang tanda ng isang tao na patuloy na naghahanap sa Diyos lampas sa karaniwan. Maaring hindi makita ang lahat, ngunit babalik na nabago. Marami ngayon ang nananalangin at pakiramdam nila ay tila mumu lamang ng kaaliwan ang natatanggap. Ngunit ang ginawa ng Diyos kay Moises ay nagpapatunay na kahit ang kaunti mula sa kanya ay sapat upang baguhin ang lahat. Ang sikreto ay huwag tumigil sa paghingi kahit patila napakaangas ng kahilingan. Kapag iniisip natin ang kaluwalhatian, ang ating isip ay gumuguhit ng larawan ng liwanag, kulay, apoy, mga bagay na tumatama sa mata. Ngunit nang hilingin ni Moises na makita ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi pisikal na anyo ang ipinakita ng Panginoon, kundi ang kanyang pagkatao. Ipinakilala niya ang kanyang sarili. "Ako ang Panginoon, ang Diyos na mahabagin at mapagpatawad, banayad sa galit, sagana sa pag-ibig at katapatan." Nakakagulat ito. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi lamang nasa palabas, kundi sa kanyang pagkatao. Habang ang mga tao ay naghahanap ng mga tanda, kulog at pagpapakita, ipinakita ng Diyos kay Moises ang mas malalim, ang kanyang diwa. Ibig sabihin nito, ang pinakadakilang kapahayagan ng Diyos ay hindi lamang ang nakikita natin, kundi ang nararanasan natin sa kanyang pag-ibig, sa kanyang kapatawaran at sa kanyang katapatan. At narito ang katotohanang humahaplos sa ating sugat. Marami ang nakakaramdam na sila'y tinanggihan, napakarumi upang humarap sa Diyos, na tila hindi karapat-dapat na hanapin siya. Ngunit nang ipahayag niya ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang pagkatao, ipinapahayag niya, "Ang aking presensya ay hindi upang itaboy ka, kundi upang pagalingin ka. Ako ay mahabagin, ako ay mapagpatawad. Hindi kita isusuko." Ito ang Diyos na lumalapit kahit tayo'y wasak. Ang Diyos na hindi muna tumitingin sa ating mga pagkakamali, kundi sa ating pangangailangan ng pagtubos. Ang ipinakita niya kay Moises ay siya ring nais niyang ipakita sa iyo. Ang kanyang kaluwalhatian ay biyaya, pag-ibig at isang pagkataong kailanman ay hindi pumapalya. Isipin mo ang eksenang ito, ang bundok ng Sinai ay nagliliyab, kulog na umuugong, lupa na yayanig. Naroon ang mga Israelita, nakikita ang makapal na ulap na bumabalot sa tuktok ng bundok.
At biglang umalingaw-ngaw ang tinig ng Diyos. Hindi lamang iyon isang malayong tunog, kundi isang bagay na nagpatindig ng bawat hibla ng katawan. At alam mo ba ang naging reaksyon ng mga tao? Sila ay nasindak. Nakiusap sila na huwag nang direktang magsalita ang Diyos sa kanila sapagkat hindi nila matiis ang tindi. Ang larawang ito ay nagbubunyag ng isang malalim na katotohanan. Nilikha tayong mamuhay sa presensya ng Diyos, ngunit dahil sa kasalanan, napakahina natin upang tiisin ang kanyang kabuuan. Parang pagtitig sa araw ng walang proteksyon, hindi kakayanin ng mga mata. Ang pusong tao na dungisan ng pagkakasala ay nanginginig sa harap ng kabanalan. Marahil naranasan mo na rin ito. Nananalangin at sa halip na aliw, takot ang naramdaman. Nagbasa ng salita at sa halip na pag-asa, bigat ang dumapo dahil sa mga kasalanang pasan. Para bang napakalakas ng tinig ng Diyos para sa isang taong napakamakakasalanan. Iyon mismo ang naranasan ng mga tao, ang pagkabigla ng paghaharap sa isang Diyos na napakabanal na ibinubunyag ng hindi nagsasalita, ang agwat sa pagitan ng kung sino siya at kung sino tayo. Ngunit narito ang detalyeng nagbabago ng lahat. Kahit sa takot ng bayan, hindi sumuko ang Diyos. Hindi siya tuluyang lumayo. Sa halip, nagsimulang maghanda siya ng daan upang dumating ang araw na hindi lamang natin maririnig ang kanyang tinig, kundi mamuhay sa kanyang presensya ng walang takot, walang pagkakasala at walang pangamba. Ang tila imposibleng mangyari sa Sinai ay ganap na tinugunan sa pamamagitan ni Kristo na nagbukas ng daan patungo sa ganap na pakikipag-isa. Kaya kung nararamdaman mong maliit ka ngayon, pinapasan ang bigat ng kabanalan ng Diyos, tandaan mo, ang pagkailang na iyan ay simula lamang ng proseso. Ang takot sa Sinai ay panimula ng biyaya na ipinahayag sa krus. Sa kabuuan ng kasaysayan ng Biblia, hindi na natiling malayo ang Diyos. Pinili niya ang mga tiyak na sandali upang ipahayag ang kanyang sarili sa paraang nakikita, nahahawakan at nakapagbabago. Ang mga pagpapakitang ito ay tinatawag na theophania at bawat isa ay may layunin. Magmarka ng kapalaran, magbago ng kasaysayan, magpanibago ng tipan. Isipin si Abraham. Isang matandang lalaki namumuhay sa hamon ng pagkabaog, nakikinig sa mga pangakong tila imposibleng matupad. Ngunit sa isang karaniwang araw, nagpakita ang Panginoon sa kanya sa anyo ng 3 bisita. Naghanda si Abraham ng pagkain, naghain ng tinapay, karne, gatas. At sa harap ng simpleng hapag na iyon, kinumpirma ang pangako. Ang buhay na tila imposibleng umusbong ay sisibol. Ipinapakita ng teofaniyang ito na pumapasok ang Diyos sa ating pangkaraniwan upang gawing posible ang imposibleng bagay. Pagkatapos, si Jacob, tumatakas, pagod, puno ng pagkakasala at takot, naharap siya sa isang gabi ng pakikipagbuno. Doon, lumitaw ang isang misteryosong lalaki at sila'y naglaban hanggang bukang liwayway. Lumabas si Jacob na pilay, ngunit may bagong pangalan, Israel. Ito ang tanda ng isang teofanya, hindi ka aalis na katulad ng dati. Maaring may sugat, maaring may peklat, ngunit lalabas kang nabago. Lalabas kang may bagong pagkakakilanlan. At pagkatapos, ang bayan ng Israel sa Sinai. Hindi lamang iyon isang personal na pangitain, kundi isang kolektibong pagpapakita. Mga kulog, kidlat, apoy, at ang tinig ng Diyos na umuugong para sa buong bansa. Pinatutunayan ng tagpong ito na hindi limitado ang Diyos sa mga pribadong engkwentro. Ipinapahayag din niya ang kanyang sarili ng lantaran upang malaman ng lahat na siya ay tunay, buhay at naroroon. Ipinapakita ng mga kwentong ito ang isang malalim na katotohanan. Pinipili ng Diyos ang mga sandali ng krisis, ng paglipat, ng sakit upang ipakita ang kanyang sarili. Dumadating siya kapag tila wala ng daan, kapag paubos na ang lakas, kapag manipis na lamang ang pananampalataya, at kapag siya'y dumating, walang nananatiling katulad ng dati. Marahil ngayon, nararamdaman mo ang iyong sarili tulad ni Abraham, napapaligiran ng imposible, o tulad ni Jacob, nakikipagbuno sa iyong sariling mga pagkukulang.
O tulad ng Israel, natatakot sa harap ng isang bagay na higit kaysa iyong kayang tiisin. Alamin mo, ang mga teofanya ay hindi naiwan sa nakaraan. Patuloy na nagpapakilala ang Diyos, marahil hindi na sa pamamagitan ng apoy sa bundok, marahil hindi sa pisikal na pakikipagbuno, kundi sa malalalim na karanasan kung saan tinatatakan niya ang iyong kaluluwa at binabago ang direksyon ng iyong kasaysayan. Inilarawan niya ang mga gulong sa loob ng mga gulong, puno ng mga mata, mga nilalang na may mga pakpak at isang trono na parang makinang na safiro. Isang pangitain na halos hindi mailarawan, puno ng mga detalyeng lampas sa lohika ng tao. Ngunit sa huli, buod ni Ezekiel, ito ay parang kaluwalhatian ng Panginoon. Itinuturo ng karanasang ito na ang kaluwalhatian ng Diyos ay lampas sa ating kakayahang ipaliwanag. Hindi ito para ganap na maunawaan, kundi para igalang at sambahin. At pagkatapos si Daniel, nakita niya ang matandang araw na nakaupo sa isang trono ng apoy, pinalilibutan ng libu-libong mga anghel, mga aklat na binubuksan sa isang makalangit na hukuman. Ito ang kaluwalhatiang ipinapakita sa paghatol na nagsasabing walang nakakaligtas sa mata ng Diyos at bawat kahariang pantao, gaano man ito kalaki, ay nakasailalim sa walang hanggang trono ng Diyos. May isang bagay na magkapareho sa lahat ng mga pangitaing ito. Lahat ay nakikitunggali. Lahat ay sumisira sa kayabangan ng tao. Lahat ay naglalantad ng kaliitan ng tao sa harap ng kamahalan ng Diyos. At ito rin ang sakit na madalas nating maramdaman ngayon. Nakikita natin ang ating sarili na napakaliit, napakarumi, napakawalang kakayahang tumugon sa kabanalan na ipinapakita ng salita. Ngunit doon mismo sa pagtutunggali na iyon, ipinapahayag ng Diyos ang biyaya, paglilinis at pag-asa. Ang kaluwalhatiang ipinakita sa mga propeta ay hindi upang durugin sila, kundi upang ipaalala sa kanila at sa atin din na ang Diyos na nagahari sa sansinukob ay siya ring lumalapit upang maglinis, magpanumbalik at magbigay ng mas dakilang layunin. Kapag binabasa natin ang lahat ng pagpapakitang ito ng Diyos sa Sinai, sa mga pangitain ng mga propeta, sa mga sobrenatural na engkwentro, malinaw na lumilitaw ang isang pattern. Hindi kailanman inilalarawan ang Diyos sa mga detalyeng pantao. Walang asul na mga mata, walang tiyak na pisikal na anyo. Ang nangingibabaw palagi ay ang ideya ng kamahalan at misteryo. Apoy, kulog, matitinding liwanag, mga tinig na umaalingaw-ngaw, mga anghel na walang tigil sa pagsamba. Ang pokus ay hindi kung ano ang itsura niya, kundi kung paanong ang kanyang presensya ay nagbabago ng kapaligiran at ng puso. Itinuturo sa atin ng pattern na ito ang isang fundamental na aral. Hindi nais ng Diyos na sambahin natin siya batay sa anyo, kundi batay sa diwa. Hindi niya kailangan ng imahe upang sambahin siya, sapagkat ang kanyang kaluwalhatian ay walang kapantay. At ito'y hamon sa isang tunay na sakit ng ating henerasyon. Namumuhay tayo sa paghahanap ng mga biswal na karanasan, ng mga agarang tanda, ng mga patunay na mahahawakan. Gusto nating makita bago maniwala. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay isinisilang kapag tinatanggap natin ang misteryo, kapag nagtitiwala tayo sa hindi nakikita, kapag nagpapasakop tayo sa isang bagay na hindi natin kayang kontrolin o ipaliwanag. At dito natitisod ang marami. Bakit hindi ko makita ang Diyos ng malinaw? Bakit hindi siya nagpapakita sa pisikal na paraan? Ang sagot ay simple at malalim. Dahil ang nais niyang ipahayag ay hindi mukha, kundi pagkatao. Nais niyang maunawaan mo na ang tunay na kaluwalhatian ay nasa kanyang kabanalan, sa kanyang pag-ibig na hindi pumapalya, sa kanyang kapangyarihang umaalalay sa buong sansinukob. Ipinapakita rin ng pattern na ito ang isang malinaw na kontrast. Habang hinahanap natin ang agarang kaginhawaan, ang Diyos ay kumikilos upang likhain ang paggalang. Habang gusto natin ng mga paliwanag, tinatawag niya tayo sa katahimikan at pagsamba. Habang hinahangad natin ang kontrol, tinuturuan niya tayong magtiwala sa misteryo.
At narito ang susi. Ang tensyong ito sa pagitan ng kamahalan at misteryo ay hindi upang ilayo ka, kundi upang lapitan. Sapagkat ang Diyos na tila hindi maabot ay siya ring nagpapahintulot na matagpuan ng mga naghahanap sa Kanya ng buong puso. Ang Kanyang kadakilaan ay hindi hadlang, kundi paanyaya. Hindi kailaman ibinuhos ng Diyos ang Kanyang buong kaluwalhatian ng minsanan sa sangkatauhan. Ipinahayag niya ang Kanyang sarili ng paunti-unti, gaya ng isang batang tinuturuan na lumakad ng hindi nadadapa. Una, sa mga sulyap ng Teofania. Pagkatapos, sa mga propetikong pangitain, kalaunan sa pamamagitan ng Kanyang buhay na salita, hanggang sa wakas, sa pamamagitan ni Kristo, dumating ang kapuspusan. Ipinapakita ng prosesong ito ng progresibong pahayag ang dalawang bagay. Uno, ang ating limitasyon bilang tao, hindi natin kayang tiisin ang kabuuan ng presensya ng Diyos. Tidusang pagtitiyagan ng Diyos, alam niya kung hanggang saan niya maipapakita ang Kanyang sarili upang hindi tayo mawasak, kundi mabago. Si Moises ay nakakita lamang ng isang sulyap ng likod ng Diyos. Ang mga propeta ay tumanggap ng mga simbolikong pangitain, puno ng mga metapora sapagkat napakadakila ng kaluwalhatian upang mailarawan. Narinig ng bayan ng kulog at tinig, ngunit hindi nila kayang tiisin. Sa bawat yugto ipinakita lamang ng Diyos ang kayang buhatin ng tao sa sandaling iyon. At ito'y tuwirang humahaplos sa sakit ng mga naghahanap sa presensya ng Diyos at madalas mabigo, bakit wala akong nararamdaman? Bakit tila hindi ipinapakita ng Diyos ang higit pa? Maaring naroon ang sagot, hindi niya ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay sapagkat inihahanda niya tayo. Bawat panalangin, bawat paghahanap, bawat luha ay isang yugto. Alam niya kung gaano karami ang kaya mong buhatin ngayon at saka lamang niya bubuksan ang susunod na pintuan. Ito ang tanda ng isang teofanya, hindi ka aalis na katulad ng dati. Maaaring may sugat, maaaring may peklat, ngunit lalabas kang nabago. Lalabas kang may bagong pagkakakilanlan. At pagkatapos, ang bayan ng Israel sa Sinai, hindi lamang iyon isang personal na pangitain, kundi isang kolektibong pagpapakita. Mga kulog, kidlat, apoy at ang tinig ng Diyos na umuugong para sa buong bansa, pinatutunayan ng tagpong ito na hindi limitado ang Diyos sa mga pribadong engkwentro. Ipinapahayag din niya ang Kanyang sarili ng lantaran upang malaman ng lahat na siya ay tunay, buhay at naroroon. Ipinapakita ng mga kwentong ito ang isang malalim na katotohanan. Pinipili ng Diyos ang mga sandali ng krisis, ng paglipat, ng sakit upang ipakita ang Kanyang sarili. Dumadating siya kapag tila wala ng daan, kapag paubos na ang lakas, kapag manipis na lamang ang pananampalataya, at kapag siya'y dumating, walang nananatiling katulad ng dati. Marahil ngayon, nararamdaman mo ang iyong sarili tulad ni Abraham na papaligiran ng imposible. O tulad ni Jacob, nakikipagbuno sa iyong sariling mga pagkukulang. O tulad ng Israel, natatakot sa harap ng isang bagay na higit kaysa iyong kayang tiisin. Alamin mo ito, ang mga teofanya ay hindi naiwan sa nakaraan. Patuloy na nagpapakilala ang Diyos. Marahil hindi na sa pamamagitan ng apoy sa bundok, marahil hindi sa pisikal na pakikipagbuno, kundi sa malalalim na karanasan kung saan tinatatakan niya ang iyong kaluluwa at binabago ang direksyon ng iyong kasaysayan. Inilarawan niya ang mga gulong sa loob ng mga gulong, puno ng mga mata, mga nilalang na may mga pakpak at isang trono na parang makinang na safiro. Isang pangitain na halos hindi mailarawan, puno ng mga detalyeng lampas sa luhika ng tao. Ngunit sa huli, buod ni Ezekiel, ito ay parang kaluwalhatian ng Panginoon. Itinuturo ng karanasang ito na ang kaluwalhatian ng Diyos ay lampas sa ating kakayahang ipaliwanag. Hindi ito para ganap na maunawaan, kundi para igalang at sambahin. At pagkatapos, si Daniel, nakita niya ang matandang araw na nakaupo sa isang trono ng apoy, pinalilibutan ng libu-libong mga anghel, mga aklat na binubuksan sa isang makalangit na hukuman. Ito ang kaluwalhatiang ipinapakita sa paghatol.
na nagsasabing walang nakakaligtas sa mata ng Diyos at bawat kahariang pantao, gaano man ito kalaki, ay nakasailalim sa walang hanggang trono ng Diyos. May isang bagay na magkapareho sa lahat ng mga pangitaing ito. Lahat ay nakikitunggali, lahat ay sumisira sa kayabangan ng tao, lahat ay naglalantad ng kaliitan ng tao sa harap ng kamahalan ng Diyos. At ito rin ang sakit na madalas nating maramdaman ngayon. Nakikita natin ang ating sarili na napakaliit, napakarumi, napakawalang kakayahang tumugon sa kabanalan na ipinapakita ng salita. Ngunit doon mismo sa pagtutunggali na iyon, ipinapahayag ng Diyos ang biyaya, paglilinis at pag-asa. Ang kaluwalhatiang ipinakita sa mga propeta ay hindi upang durugin sila, kundi upang ipaalala sa kanila, at sa atin din, na ang Diyos na naghahari sa sansinukob ay siya ring lumalapit upang maglinis, magpanumbalik at magbigay ng mas dakilang layunin. Kapag binabasa natin ang lahat ng pagpapakitang ito ng Diyos, sa Sinai, sa mga pangitain ng mga propeta, sa mga sobrenatural na engkwentro, malinaw na lumilitaw ang isang pattern. Hindi kailanman inilalarawan ng Diyos sa mga detalyeng pantao. Walang asul na mga mata, walang tiyak na pisikal na anyo. Ang nangingibabaw palagi ay ang ideya ng kamahalan at misteryo. Apoy, kulog, matitinding liwanag, mga tinig na umaalingaw-ngaw, mga anghel na walang tigil sa pagsamba. Ang focus ay hindi kung ano ang itsura niya, kundi kung paanong ang kanyang presensya ay nagbabago ng kapaligiran at ng puso. Itinuturo sa atin ng pattern na ito ang isang fundamental na aral. Hindi nais ng Diyos na sambahin natin siya batay sa anyo, kundi batay sa diwa. Hindi niya kailangan ng imahe upang sambahin siya, sapagkat ang kanyang kaluwalhatian ay walang kapantay. At ito'y hamon sa isang tunay na sakit ng ating henerasyon. Namumuhay tayo sa paghahanap ng mga biswal na karanasan, ng mga agarang tanda, ng mga patunay na mahahawakan. Gusto nating makita bago maniwala. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay isinisilang kapag tinatanggap natin ang misteryo, kapag nagtitiwala tayo sa hindi nakikita, kapag nagpapasakop tayo sa isang bagay na hindi natin kayang kontrolin o ipaliwanag. At dito natitisod ang marami. Bakit hindi ko makita ang Diyos ng malinaw? Bakit hindi siya nagpapakita sa pisikal na paraan? Ang sagot ay simple at malalim. Dahil ang nais niyang ipahayag ay hindi mukha kundi pagkatao. Nais niyang maunawaan mo na ang tunay na kaluwalhatian ay nasa kanyang kabanalan, sa kanyang pag-ibig na hindi pumapalya, sa kanyang kapangyarihang umaalalay sa buong sansinukob. Ipinapakita rin ng pattern na ito ang isang malinaw na kontrast. Habang hinahanap natin ang agarang kaginhawaan, ang Diyos ay kumikilos upang likhain ang paggalang. Habang gusto natin ng mga paliwanag, tinatawag niya tayo sa katahimikan at pagsamba. Habang hinahangad natin ang kontrol, tinuturuan niya tayong magtiwala sa misteryo. At narito ang susi. Ang tensyong ito sa pagitan ng kamahalan at misteryo ay hindi upang ilayo ka, kundi upang lapitan. Sapagkat ang Diyos na tila hindi maabot ay siya ring nagpapahintulot na matagpuan ng mga naghahanap sa Kanya ng buong puso. Ang Kanyang kadakilaan ay hindi hadlang, kundi paanyaya. Hindi kailanman ibinuhos ng Diyos ang Kanyang buong kaluwalhatian ng minsanan sa sangkatauhan. Ipinahayag niya ang Kanyang sarili ng paunti-unti, gaya ng isang batang tinuturuan na lumakad ng hindi nadadapa. Una, sa mga sulyap ng Teofania, pagkatapos sa mga propetikong pangitain, kalaunan sa pamamagitan ng kanyang buhay na salita, hanggang sa wakas sa pamamagitan ni Kristo dumating ang kapuspusan. Ipinapakita ng prosesong ito ng progresibong pahayag ang dalawang bagay. Uno, ang ating limitasyon bilang tao. Hindi natin kayang tiisin ang kabuuan ng presensya ng Diyos. Two, ang pagtitiyagan ng Diyos. Alam niya kung hanggang saan niya maipapakita ang kanyang sarili upang hindi tayo mawasak, kundi mabago.
Si Moises ay nakakita lamang ng isang sulyap ng likod ng Diyos. Ang mga propeta ay tumanggap ng mga simbolikong pangitain, puno ng mga metapora sapagkat napakadakila ng kaluwalhatian upang mailarawan. Narinig ng bayan ang kulog at tinig, ngunit hindi nila kayang tiisin. Sa bawat yugto, ipinakita lamang ng Diyos ang kayang buhatin ng tao sa sandaling iyon. At ito'y tuwirang humahaplos sa sakit ng mga naghahanap sa presensya ng Diyos at madalas mabigo. Bakit wala akong nararamdaman? Bakit tila hindi ipinapakita ng Diyos ang higit pa? Maaaring naroon ang sagot, hindi niya ibinubunyag ang lahat ng sabay-sabay sapagkat inihahanda niya tayo. Bawat panalangin, bawat paghahanap, bawat luha ay isang yugto. Alam niya kung gaano karami ang kaya mong buhatin ngayon at saka lamang niya bubuksan ang susunod na pintuan.